Pasipol-sipol si Rex nang marating niya ang kanilang classroom. Masyado pang maaga, kaya iilan pa lamang estudyanteng nakikita niya ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at napaaga ang pasok niya ng araw na iyon. Pero siguro, nagagalak lamang siya na makitang muli ang crush na crush niyang guro. Hindi niya alam, ngunit napakalaki ng paghanga niya sa babae. May edad na ito, ngunit iba ang pagtingin niya rito. Tila ba isa itong anghel sa kanyang paningin sa tuwing napapadaan ito sa kanyang harapan. Nakukontento na lamang siya na titigan ito sa tuwing ito ay nagtuturo. 18 years old na si Rex at kasalukuyang nag-aaral ng grade 12 sa kasalukuyang taon. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit maraming nagsasabi na maganda siyang lalaki. Ganun pa man, wala man lang siyang GF o mas madaling sabihin na hindi man lang siya nagkaroon ng kasintahan sa buong taon niya ng high school. Not until nakilala si Ma'am Cynthia, bagong guro sa paaralang pinapasukan. Kakaiba ang taglay nitong karisma na talaga namang kahit sa panaginip niya, nakikita niya ito. Alam niya na may kakaiba na sa kanya at tila ba hindi na iyon normal. Wala naman siyang magagawa sapagkat kahit anong pilit niya na ibaling sa ibang babae ang kanyang pagnanasa sa kanilang guro, talagang hindi niya magawa. Ito at ito pa rin ang pumapasok sa kanyang isipan sa kahit na saang lugar man siya magpunta. Aaminin niya na sa tuwing sasapit ng malamig na gabi ay hindi niya nagagawang pigilan ang kanyang sarili. Kapag kasi pinipikit niya ang kanyang mata, naroon ang magandang mukha ni Ma'am Cynthia. Sa pagkakaalam niya, byuda na ito sa edad na 40. Kung paano niyang nalaman ng tungkol doon, hindi na mahalaga. Mayroon pang gabi na habang iniisip niya si Ma'am Cynthia, talagang nagiinit ang kanyang pakiramdam. Dahil sa matinding init, nagagawa niya ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Ini-imagine niya na lamang nakasama niya si Ma'am Cynthia habang nakatitig siya sa larawan itong ninakaw niya pa habang ito ay nakatalikod sa kanilang gawi. Palihim niya itong kinuna ng litrato at sa katunayan, napakarami na nitong picture sa kanyang cellphone. Yun na lang ang tinitignan niya sa tuwing sasapit ang Sabado at Linggo na walang pasok. Ang araw nga na iyon ay araw ng Lunes, kaya siguro napaaga ang pasok ni Rex. Masyadong nangulila kay Ma'am Cynthia. Gustong-gusto na niyang marinig ang boses nito at ang makita ang makinis nitong balat. Naisip niya tuloy kung ano ba ang sekreto ni Ma'am Cynthia at sa edad nito, napanatili nito ang magandang kutis. Mamula-mula kasi ang pisngi nito at natural lamang iyon at hindi naman ito naglalagay ng kolerete sa muka. Napahugot na lamang siya ng malalim na hininga. Talaga nga sigurong nababaliw na siya at kung ano-ano na ang tumatakbo sa kanyang malikot na isipan na hindi naman dapat. Mabilis nga na lumipas ang oras. Oras na ng klase nila kay Ma'am Cynthia. Kaya naman, nakaramdam ng labis na galak si Rex. Makikita na naman kasi niya ang taglay nitong ganda. Nasa harapan lamang siya at nakaupo kaya pagpasok ni Ma'am Cynthia, makikita niya ito ng husto. Ilang sandali pa nga, nakangiti na itong pumasok sa kanilang silid-aralan. Maganda at napakaaliwalas ng mukha nito na halos magpalaglag ng kanyang panga. Hindi ganoon kahaba ang suot nitong skirt na siyang uniform ng guro sa paaralang yun. Tila ba nawala si Rex sa kanyang isipan. Gusto sana niya itong yakapin, ngunit nakakatawa naman siya kapag ginawa niya yun. Hindi naging mahaba ang oras ng pagtuturo ni Ma'am Cynthia sa klase, kagaya ng inaasahan. Pakiramdam kasi niya kapag ito ang nagtuturo ay napakabilis ng oras. Para natuloy siyang mauulol sa nararamdaman niya. Hindi man lang niya makuha-kuha ang gusto at naiinis siya roon. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Kung anong plano ang iisipin niya nang sa ganoon, makamtan man lang niya ang inaasam-asam ng katawan niya. Matagal na siyang ganoon, hindi siya naa-attract sa kaedad niya at mas gusto niya iyong mga babaeng may edad kesa sa kanya.
Hanggang sa isang araw, tila yata inayunan din siya ng pagkakataon. Siya ang napili ni Ma'am Cynthia na magdala ng mga sirang gamit nito sa bodega ng paaralan. Nasa likod na bahagi ang bodega, kaya naman malayo na iyon sa mga silid-aralan. Sa hindi niya inaasahan, sumama si Ma'am Cynthia sa kanya patungo sa bodega habang bitbit niya iyong lumang upuan nito na kailangan ng itapon. Hindi niya alam kung bakit habang papalapit sila sa bodega, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Nagtataka siya kung bakit kinailangan ni Ma'am Cynthia na sumama sa kanya. Nang tuluyan nilang marating ang bodega, kaagad nang binuksan ni Ma'am Cynthia ang nakakandadong pinto. Nang mabuksan nito iyon, nauna na siyang pumasok upang dalhin sa loob ang upuang dala-dala niya. Inilagay na lamang niya iyon sa dulo at nang lumingon siya, nagulat siya nang makitang nasa harapan niya na si Ma'am Cynthia. Isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga muka. Dahil doon, kaya napalunok siya nang wala sa oras. Naramdaman niya na may malakas na puwersa na humilas sa kanya upang mas mapalapit kay Ma'am Cynthia. Hindi siya mapakali habang si Ma'am Cynthia na natiling nakatitig sa kanya. Nang sa wakas ay nagawa niyang magtanong dito. "Ma'am, ano po ang problema?" Mautal-utal na tanong niya, ngunit imbis na sumagot sa kanya si Ma'am Cynthia, walang ano-ano na itong hinawakan ng kanyang kamay. Noon ay nangangatog ang kanyang mga tuhod habang hawak-hawak niya si Ma'am Cynthia. "Alam kong gusto mo ko, Rex. Palagi kong nababasa sa mga mata mo. Bakit kasi hindi mo sinasabi? Marami kang pagkakataon na magsabi sa akin at naiinip ako kakahintay. Gusto rin kita. Ngayon malaya kang gawin ng lahat sa akin." Pabulong na wika ni Ma'am Cynthia na siyang ikinagimbal niya. Hindi man lang niya nahalata na mind reader pala si Ma'am Cynthia at pati ang pagkagusto niya rito ay alam nito. Hindi ba't nakakahiya iyon? Ngunit para saan pa ang hiya? Natutupad na ang kanyang pangarap. "Halikan mo ko, Rex. Iparamdam mo sa akin ang labis na pagmamahal mo sa akin." Pabulong na saad ni Cynthia na para bang nagmamakaawa pa sa kanya. Halos hindi niya lubos maisip na ang isang kagalang-galang na guro masasabi ang ganoong bagay mismo sa kanya. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niyang ginawa ang sinabi ni Ma'am Cynthia. Nagawa niya itong halikan at dahil nga sa iyon ang unang beses niyang makahalik ng isang babae ay talagang hindi niya alam kung paano ang tamang gawin. Ngunit si Ma'am Cynthia na rin ang nagturo sa kanya kung paano gawin yun na talaga namang dinadala siya sa kalangitan. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga labi at talaga namang pansin na kulang si Ma'am Cynthia sa bagay na iyon. Well, ganoon din naman siya, kaya pareho lang. Sigurado kailanman hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Hanggang sa umpisahan na nga nilang gawin ang bagay na talaga namang balak nilang gawin. Ngunit ng mga oras na yun, may narinig silang ingay sa labas ng bodega na tiyak nilang papasok anumang oras. Dali-dali silang nag-ayos ng kanilang sarili at naghanap ng pwede nilang gawin. Pinili niyang ayusin ang mga nagkagulo-gulong upuan sa isang sulok habang kunwari inuutusan siya ni Ma'am Cynthia. Hindi nga nagtagal at pumasok ang 3 lalaking estudyante at may dala-dala ring sirang mga gamit. Gusto niyang magmura. Masyado siyang nabitin at batid niyang ganoon din si Ma'am Cynthia. Hindi nga lang sila nagpahalata. Nagawa pang batiin ng mga estudyante ang guro, kaya naman tabingi ang ngiti nitong bumati pabalik sa mga ito. Hanggang sa marinig nila na tapos na ang lunch break, hindi na tuloy niya alam kung matutuloy pa ba nila Ma'am Cynthia ang naudlot nilang ginagawa. Pag minamalas nga naman, akala niya maswerte na ang araw na iyon ngunit hindi pa pala. Hanggang sa umalis na nga ang mga estudyanteng pumutol sa ginagawa nila ni Ma'am Cynthia, muli silang nagkatitigan. Iniisip kung may oras pa bang magawa nilang tapusin ang kanilang nasimulan. Kitang-kita niya kung paanong napalunok si Ma'am Cynthia. Naroon na sana nagawa na niya. Ngunit bigla pang may sumira. Akala niya mas pipiliin ni Ma'am Cynthia ang bumalik sa klase.
Ngunit hindi rin pala ito nakatiis at muli siya nitong hinila. Natuwa naman siya. Hanggang sa wakas ay naumpisahan nilang muling gawin ang bagay na naudlot kanina. Ngunit sa muli, may narinig silang mga ingay sa labas ng bodega na siyang dahilan kung bakit sabay silang napamura at umayos ng kanilang mga sarili. Gusto na sana niyang manapak ng mga oras na yun sapagkat 2 beses nang nangyayari iyon. Natapos ang buong maghapon ni Rex na nagpupuyos ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos kasi nang nangyari ay napilitan na sila ni Ma'am Cynthia na umalis na sa bodega kahit pa sobra silang hindi na kontento. Mahirap na kasi at baka may makakita pa sa kanila ron. Walang pag-uusap na naganap kaya naman tamang isip na lamang siya kung bakit nga ba nangyari ang ganoon sa pagitan nila ni Ma'am Cynthia. Binigla siya nito ng husto kaya hanggang sa makauwi siya ng bahay, hindi mo wala sa kanyang isipan ang mga nangyari. Kung paanong tila ba pinananabikan din siya ni Cynthia. Inaasahan niya na ng gabing yun ay hindi siya makakatulog. Pabiling-biling lamang siya sa kanyang higaan. Nagiinit ang kanyang katawan sa tuwing bumabalik sa kanyang alaala ang ginawa nila ni Cynthia. Ngayon ay iniisip niya kung posible pa kayang maulit pang muli ang nangyari. Hindi nga nagtagal at sumapit na naman ang umaga. Umagang siyang inaabangan niya, ngunit anong malas naman at ng araw na iyon, hindi pumasok sa trabaho si Ma'am Cynthia. Vacant ang klase nila sa subject nito, kaya ganoon na lamang ang kanyang panlulumo. Wala siyang ibang iniisip buong araw, kundi ang planong nasa isip niya. Alam naman kasi niya kung nasaan ang bahay ni Ma'am Cynthia. Sa sinabi na nga niya, ay tila yata nababalo na siya rito, kaya maging ang tirahan nito ay inalam niya. Nag-skip na nga siya sa 2 last subject niya sa hapon at pinili na pumunta sa bahay nila Ma'am Cynthia. Bahala na talagang gustong-gusto niya itong makita. Nang makababa nga siya ng tricycle at kasalukuyang nasa labas na ng bakod ng bahay ni Ma'am Cynthia, sinipat niya ang paligid. Tahimik ngunit ilang sandali pa, nagawa na niyang pindutin ang doorbell. Napalunok siya sapagkat alam niyang wala naman siyang masasabi kapag tinanong siya ni Ma'am Cynthia. Hindi niya rin alam kung may kasama ba ito sa bahay. Kinakabahan siya nang biglang bumukas ang gate at lumabas si Cynthia. Kaagad na nagtama ang mga mata nilang dalawa ng mga oras na yun. Hindi pa siya nakakapagsalita. Nagawa na siyang hilahin ni Cynthia papasok sa bahay. Nagpatianod na lamang siya sa paghila nito sa kanya. Parang biglang lumiwanag ang araw niya ng mga oras na yun. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay walang katao-tao at si Cynthia lang yata ang nakatira doon. Maya-maya pa, ay natagpuan niya ang sarili niya na nakaupo na sa sofa ng sala ng bahay ni Ma'am Cynthia. Ginawan pa siya nito ng sandwich at orange juice. Tila yata nanuyo ang kanyang lalamunan, kaya kaagad siyang uminom doon sa inumin. Nababakas naman niya sa mga ikinikilos ni Ma'am Cynthia na masaya ito. Masaya ba ito sa hindi inaasahang pagpunta niya sa bahay nito? Hanggang sa binuksan niya ang usapan. "Ma'am, bakit po hindi kayo pumasok?" Pasimpleng tanong niya at nagulat pa siya nang biglang tumabi sa kanya si Cynthia. Hindi man lang ito nagdalawang isip na hawakan siya sa braso. "Alam ko kasi napupunta ka at masyado nga tayong hindi nakontento kahapon." Mahina na wika ni Cynthia. Kaya pala hindi ito pumasok para pumunta siya roon at doon nila tatapusin. Ibinaba niya ang basong hawak sapagkat tila yata sobrang init ang naramdaman niya. Masyadong straight to the point si Cynthia. Siguro dahil alam nitong mahina lamang siya pagdating dito. Sino ba namang lalaki ang hindi mag-iinit ng mga oras na yun? Mukhang sakto pa ang dating niya dahil katatapos lang nitong maligo. Naaamoy niya ang napakabango nitong buhok, maging ang natural na halimuyak nito. Pakiramdam niya, inaaya na naman siya ni Cynthia na gawin ang naudlot na ginagawa nila kahapon. Hindi niya na nga pinalampas pa ang pagkakataon at tuluyan na nga siyang nagpadala dito. Yun din naman kasi ang dahilan kung bakit siya naroon sa bahay ni Cynthia. Nagtama ang kanilang mga mata
Kaya naman napalunok siya. Naroon ang kagustuhan niya na halikan nito sa mga labi. Kaya naman, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang pisngi hanggang sa maramdaman niyang tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Tuluyan siyang napapikit at ninamnam ng husto ang pagkakataong iyon. Ramdam na ramdam niya ang pagka-excite ni Cynthia at ganoon din naman siya. Nang maalala niyang itanong dito na baka may kasama ito sa bahay, malugod namang sinabi sa kanya ng babae na huwag siyang mag-alala dahil ito nga lang daw ang nakatira doon. Sa narinig mula kay Cynthia, nagkaroon siya ng lakas upang simulan na nga ang bagay na naudlot. Walang kasing saya ang nararamdaman nila ng mga oras na yun dahil tuluyan na nga nilang nagawa ang bagay na yun. Tagumpay nilang narating ang dulo. Pareho silang may ngiti sa labi nang marating ang dulo. Alam niya na hindi pa roon natatapos ang lahat. Alam niyang may susunod pa at ang mga susunod na iyon ay masusulitin pa niya kasama si Cynthia. Walang makakapigil sa kanya dahil talagang gustong gusto niya si Cynthia.